Habang tumatanda, natural na bumababa ang produksyon ng collagen sa katawan. Ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng kasukasuan, kalamnan, at balat. Ang kakulangan sa collagen ay maaaring magdulot ng pananakit sa binti at kasukasuan na karaniwang nararanasan ng mga matatanda. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 8 uri ng prutas na mayaman sa mga nutrisyong sumusuporta sa paggawa at proteksyon ng collagen sa katawan. Layo ng impormasyong ito na makatulong sa mga senior sa pagpili ng tamang pagkain para sa kanilang kalusugan sa araw-araw. Ang papaya ay isang prutas na kilala sa mataas na nilalaman ng vitamin C at mga natural na enzyme na may benepisyo sa kalusugan ng mga matatanda. Sa konteksto ng collagen, ang vitamin C ay gumaganap bilang pangunahing cofactor sa collagen synthesis, isang prosesong mahalaga sa pagpapanatili ng integridad ng balat, litid, at kasukasuan. Ayon sa ulat mula sa U.S. Department of Agriculture USDA noong 2020 ang 100 gramo ng hilaw na papaya ay naglalaman ng humigit kumulang 6 centometer ng vitamin C, nakatumbas ng halos 70% ng inirerekomendang arawang halaga para sa mga nasa hustong gulang. Para sa mga matatanda na may edad 60 pataas, ang regular na pagkonsumo ng prutas na may mataas na vitamin C ay makatutulong sa pagpigil ng degenerative changes sa cartilage, lalo na sa mga kasukasuan ng tuhod at balakang. Bukod sa vitamin C, ang papaya ay may papain, isang natural na enzyme na tumutulong sa mas mahusay na pagtunaw ng protina. Sa isang pag-aaral noong 2013 na inilathala sa Journal of Medicinal Food, natuklasan na ang papain ay may anti-inflammatory properties na maaaring makatulong sa mga pasyente na may osteoarthritis, partikular sa pagbabawas ng pamamaga at pananakit ng kasukasuan. Bagamat hindi direktang pinapataas ng papain ang antas ng collagen, pinapabuti nito ang nutrient absorption na mahalaga sa mga matatanda na may problema sa panunaw. Sa aspeto ng bioavailability, ang papaya ay may carotenoids gaya ng beta-carotene at lycopene na may kakayahang protektahan ang collagen matrix mula sa pinsala ng mga free radicals. Ayon sa isang review na isinagawa ng Nutrition Reviews noong 2016, ang antioxidants tulad ng mga carotenoids ay mahalaga sa pagprotekta sa connective tissue laban sa oxidative stress na kadalasang lumalala sa pagtanda. Isang karagdagang benepisyo ng papaya ay ang mataas nitong fiber content. Bagaman hindi direktang konektado sa collagen, ang magandang kalusugan ng bituka ay may impluwensya sa kakayahan ng katawan na sumipsip ng mahahalagang nutrients, kabilang ang mga sangkap sa collagen production. Sa ganitong paraan, ang regular na pagkain ng papaya ay nagbibigay ng indirect support sa overall collagen health. Para sa mga senior na nagnanais mapanatili ang lakas at flexibility ng kanilang mga binti at kasukasuan, ang papaya ay isang praktikal at natural na pagkain na maaaring isama sa araw-araw na dieta. Maaaring kainin ito ng hilaw bilang merienda, idagdag sa smoothies, o isama sa simpleng salad. Bukod sa pagiging madaling hanapin sa maraming pamilihan, ito rin ay abot-kaya at madaling kainin ng mga matatanda na may limitadong gana o may problema sa pagnguya. Sa kabuuan, ang papaya ay hindi lamang simpleng prutas. Sa tamang pagkonsumo, ito ay nagsisilbing suporta sa collagen production, pagtunaw ng protina, at proteksyon ng kasukasuan mula sa oxidative damage. Lahat ng ito ay mahalaga sa pagpapanatili ng kalidad ng buhay ng mga senior. Ang kiwi ay isang prutas na bagaman maliit sa laki, ay may mataas na konsentrasyon ng mahahalagang micronutrients
na may direktang papel sa produksyon ng collagen. Ayon sa datos mula sa USDA, Department of Agriculture USDA, 2020, isang medium-sized na kiwi mga 75 grade ay naglalaman ng humigit kumulang 64 kilograma ng vitamin C, mas mataas pa kaysa sa ilang citrus fruits gaya ng orange. Ang vitamin C ay isang cofactor sa hydroxylation ng proline at lysine, dalawang amino acids na kinakailangan upang mabuo ang matatag at functional na collagen fibers. Isang randomized controlled trial na isinagawa sa Japan noong 2016 at inilathala sa Journal of Nutritional Science and Vitaminology ay nagpakita na ang mga matatandang kumakain ng prutas na mayaman sa vitamin C, gaya ng kiwi, ay may mas mababang incidence ng joint pain at mas mataas ang mobility scores sa loob ng 12 linggo. Ipinapakita ng naturang datos na ang regular na pag-inom ng vitamin C mula sa natural na pagkain ay may positibong epekto sa kasukasuan. Partikular sa mga pasyenteng may maagang senyales ng osteoarthritis. Bukod sa vitamin C, ang kiwi ay may mataas ding antioxidant capacity dahil sa presensya ng polyphenols, carotenoids, at vitamin E. Ayon sa isang clinical review na inilathala sa Advances in Food and Nutrition Research 2017, ang kombinasyon ng antioxidant sa kiwi ay tumutulong sa pag-neutralize ng reactive oxygen species na sumisira sa collagen matrix at co-cartilage tissue. Ang oxidative stress ay isa sa mga pangunahing mekanismo ng age-related joint degeneration. Kaya't ang mga pagkaing nakatutulong sa pagkontra nito ay itinuturing na mahalaga sa dietary strategy ng mga matatanda. May karagdagan ding benepisyo ang kiwi pagdating sa kalusugan ng bituka. Ang prutas na ito ay kilala sa taglay na actinidin, isang proteolytic enzyme na tumutulong sa digestion ng protina. Sa mga matatandang may mabagal na panunaw o may kakulangan sa digestive enzymes, ang pagkakaroon ng actinidin ay nagbibigay ng natural na suporta sa nutrient absorption, kabilang ang amino acids at bitamina na kinakailangan sa collagen formation. Ang pagkonsumo ng kiwi ay simple at flexible. Maaring kainin ito ng sariwa, idagdag sa mga oatmeal or smoothies, o kainin bilang merienda sa pagitan ng mga pagkain. Dahil sa malambot na laman at natural na tamis nito, ang kiwi ay angkop din para sa mga senior na may problema sa pagnguya o mababang gana sa pagkain. Sa kabuuan, ang kiwi ay isang mataas na nutrient-dense na prutas na may direktang suporta sa collagen synthesis at proteksyon ng kasukasuan laban sa oxidative at inflammatory stress. Para sa mga matatanda na nagnanais na mapanatili ang flexibility, lakas, at kalusugan ng kanilang mga binti at tuhod, ang pagsasama ng kiwi sa araw-araw na dieta ay maaaring magsilbing bahagi ng isang mas sistematikong pangangalaga sa musculoskeletal health. Ang bayabas o guava ay isa sa mga prutas na may pinakamataas na konsentrasyon ng vitamin C na may pangunahing papel sa proseso ng collagen synthesis. Ayon sa UNOS, Department of Agriculture USDA Food Data Central, 2020, 100 gramo ng hilaw na bayabas ay naglalaman ng humigit kumulang 228 mg ng vitamin C na higit pa sa triple ng inirerekomendang daily allowance para sa mga nakatatanda. Ang vitamin C ay hindi lamang kinakailangan sa pagbubuo ng collagen. Ito rin ay gumaganap bilang antioxidant na nagpoprotekta sa mga existing collagen fibers laban sa pinsala mula sa free radicals. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, noong 2014 ang mga individual na may mataas na vitamin C intake mula sa prutas at gulay ay may mas mabagal na pagnipis ng cartilage sa kasukasuan at mas mababang panganib na magkaroon ng osteoarthritis
lalo na sa tuhod. Bukod sa vitamin C, ang bayabas ay may taglay ding quercetin, isang uri ng flavonoid na may anti-inflammatory properties. Sa isang pagsusuri mula sa Journal of Inflammation Research 2018, ipinakita na ang quercetin ay maaaring magpababa ng pro-inflammatory cytokines sa katawan na may kaugnayan sa joint inflammation. Ang regular na pagkonsumo ng pagkain na mayaman sa flavonoids ay konektado sa mas mababang level ng joint pain at mas mataas na functional mobility sa mga matatanda. Ang bayabas ay mayaman din sa fiber, lalo na ang soluble fiber na nakatutulong sa glycemic control. Bagaman hindi tuwirang konektado sa collagen, ang mas maayos na control sa blood sugar ay nakatutulong sa pagpigil ng glycation. Isang proseso kung saan ang sobrang glucose sa dugo ay kumakabit sa collagen at pinapahina ito. Sa pamamagitan nito, ang bayabas ay nagbibigay ng indirect na proteksyon sa connective tissue ng mga kasukasuan. Sa praktikal na pananaw, ang bayabas ay abot-kaya, madaling hanapin sa mga lokal na pamilihan at maaring kainin ng sariwa, gawin juice na walang asukal o isama sa simpleng salad. Ang mataas na nutritional value nito ay nagbibigay ng multiple benefits na akma sa pangangailangan ng mga senior hindi lamang sa aspeto ng collagen, kundi pati na rin sa pangkalahatang immune support, digestive health, at inflammation control. Para sa mga nakatatanda na nakararanas ng pangangalay, paninigas, o pananakit sa kasukasuan ng binti, ang pagsasama ng bayabas sa araw-araw na pagkain ay maaaring magsilbing natural na hakbang tungo sa mas matibay na connective tissue at mas komportableng paggalaw. Bagaman hindi ito kapalit ng paggamot para sa kondisyon, tulad ng arthritis, ito ay bahagi ng holistic nutritional strategy upang mapanatili ang musculoskeletal health habang tumatanda. Sa kabuuan, ang bayabas ay isang prutas na hindi dapat maliitin. Taglay nito ang ilan sa pinakamahalagang micronutrients na napatunayang may papel sa pagpapanatili ng collagen integrity, pagbaba ng inflammation, at pagsuporta sa kasukasuan, mga aspetong mahalaga para sa mga senior na nagnanais mapanatili ang aktibong pamumuhay. Ang abokado ay isang prutas na may kakaibang komposisyon mataas sa monounsaturated fats, vitamin E, at mga amino acids na nauugnay sa pagsuporta sa kalusugan ng kasukasuan at sa paggawa ng collagen. Para sa mga matatandang nagnanais mapanatili ang flexibility ng tuhod, balakang, at iba pang kasukasuan, ang regular na pagkain ng abokado ay maaaring magsilbing bahagi ng nutrisyong pangsuporta. Ayon sa UDS, Department of Agriculture USDA, 2020, isang abokado halos 150 gramo ay naglalaman ng humigit kumulang 15 gramo ng healthy fats. Partikular ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid na napatunayang may anti-inflammatory effect. Sa isang meta-analysis na isinagawa ng Nutrition Journal noong 2014, ang mga pagkain na may mataas na monounsaturated fat ay may kaugnayan sa mas mababang C-reactive protein CRP, isang biomarker para sa systemic inflammation. Kabilang na ang inflammation sa mga kasukasuan. Isa rin sa mga pangunahing micronutrients sa abokado ay ang vitamin E. Bilang isang antioxidant, ang vitamin E ay tumutulong sa pagprotekta ng mga cell membranes laban sa oxidative damage, kabilang ang mga cell sa synovial fluid at cartilage. Isang randomized controlled trial na inilathala sa Rheumatology International noong 2017 ay nagpakita na ang vitamin E supplementation ay may positibong epekto sa mga pasyenteng may osteoarthritis.
kabilang ang pagbabawas ng joint stiffness at pain intensity. Hindi lang ito sa mga vitamina at fats nagtatapos ang benepisyo ng abokado. Ang prutas na ito ay may glutathione precursors na tumutulong sa katawan na makagawa ng sariling glutathione, isa sa pinakamalakas na endogenous antioxidants. Sa mga matatanda, ang glutathione level ay natural na bumababa, kaya't ang dietary support ay mahalaga sa pagpigil ng tissue degradation, kabilang ang collagen-rich tissues sa kasukasuan. Bukod dito, ang abokado ay nagbibigay rin ng magnesium at potassium, dalawang electrolyte na mahalaga sa muscle function at neuromuscular signaling. Bagaman hindi direktang sangkap sa collagen production, ang sapat na antas ng magnesium at potassium ay kinakailangan sa pagpapanatili ng maayos na muscle support sa paligid ng kasukasuan, isang mahalagang aspeto sa mobility at balance sa mga senior. Sa aspeto ng aplikasyon sa araw-araw, ang abokado ay madaling isama sa dieta. Maari itong kainin ng hilaw, ipalaman sa tinapay na whole grain, idagdag sa salad o ihalo sa smoothie. Ang malambot na tekstura nito ay angkop din para sa mga matatandang may problema sa ngipin o pagnguya. Sa kabuuan, ang abokado ay hindi lamang isang masustansyang prutas. Sa pangkalahatan ito ay may tiyak na papel sa nutritional support para sa mga kasukasuan ng matatanda. Sa pamamagitan ng kombinasyon ng healthy fats, antioxidants, at mineral support, ang abokado ay nagbibigay ng holistic na benepisyo na umaabot mula sa cellular protection hanggang sa functional joint mobility. Sa konteksto ng aging, ito ay isang prutas na praktikal, epektibo, at nutritionally strategic para sa long-term joint health. Ang mga berries kabilang ang blueberry, strawberry, raspberry, at blackberry ay kabilang sa mga pinaka-concentrated na prutas pagdating sa polyphenols. Particular ang anthocyanins. Ang mga compound na ito ay kilalang may malakas na antioxidant at anti-inflammatory properties, na mahalaga sa proteksyon ng collagen matrix at sa pagpigil ng pagkasira ng cartilage sa kasukasuan. Para sa mga matatanda, ang regular na pagkonsumo ng berries ay maaaring maging mahalagang bahagi ng nutritional strategy upang mapanatili ang kalusugan ng kasukasuan at connective tissue. Ayon sa isang review na inilathala sa Advances in Nutrition noong 2016, ang anthocyanins mula sa berries ay epektibong nagpapababa ng oxidative stress sa cartilage tissue sa mga animal model na may osteoarthritis. Bagaman kailangan pa ng mas maraming clinical trials sa tao, ang mga paunang ebidensya ay nagpapakita ng potensyal ng berries sa pagbagal ng cartilage degradation sa mga kondisyon ng degenerative joint disease. Bukod sa antioxidants, ang berries ay may taglay ding vitamin C, isang cofactor sa collagen synthesis. Halimbawa, ang 100 gramo ng strawberry ay naglalaman ng humigit kumulang 59 milyonar ng vitamin C ayon sa USDA Food Data Central 2020, halos kapareho ng sa kiwi. Sa mga matatanda, ang kombinasyon ng vitamin C at polyphenols ay makatutulong sa parehong paggawa at proteksyon ng collagen na siyang bumubuo sa cartilage, tendons, at ligaments. Isang clinical study na isinagawa sa University of Kentucky at inilathala sa Journal of Berry Research noong 2017 ay tumingin sa epekto ng strawberry supplementation sa mga pasyente na may osteoarthritis ng tuhod. Matapos ang 12 linggo ng araw-araw na intake ng freeze-dried strawberry powder, ang mga kalahok ay nag-ulat ng makabuluhang pagbaba sa joint pain at stiffness kumpara sa placebo group. Bagaman hindi ito sapat upang ituring bilang lunas,
Ipinapahiwatig nito ang posibleng kontribusyon ng berries sa symptom management. Ang berries ay may mababang glycemic index at mataas sa dietary fiber, kaya angkop ito para sa mga senior na may sabayang kondisyon gaya ng type 2 diabetes o metabolic syndrome. Ang maayos na kontrol sa blood sugar ay nakatutulong din sa pagpigil ng glycation ng collagen, isang proseso na nagpapabilis sa collagen degradation sa katawan. Sa praktikal na aspeto, ang berries ay maaaring kainin ng sariwa, frozen, o tuyo depende sa availability. Maaaring idagdag ito sa oatmeal, yogurt, o smoothie, o kainin bilang merienda. Para sa mga senior, mainam itong isama sa umagahan o tanghalian bilang natural na antioxidant support. Lalo na sa mga may kasaysayan ng pananakit ng kasukasuan o arthritis. Sa kabuuan, ang berries ay hindi lamang simpleng prutas na matamis at masarap. Sa likod ng kanilang kulay ay mga makapangyarihang compound na nagsisilbing panangga laban sa oxidative damage at chronic inflammation, dalawang pangunahing salik na nagpapabilis sa paghina ng kasukasuan sa pagtanda. Sa pamamagitan ng regular na pagkain ng berries, maaring makatulong ito sa pagpapanatili ng structural integrity ng collagen at sa pagbawas ng discomfort na dulot ng degenerative joint conditions. Ang mga prutas mula sa pamilya citrus tulad ng orange, suha pomelo, kalamansi, at dalanghita ay matagal nang kinikilalang pangunahing pinagkukunan ng vitamin C na isang mahalagang cofactor sa biosynthesis ng collagen. Para sa mga matatanda, ang regular na pagkonsumo ng citrus fruits ay isang praktikal na paraan upang suportahan ang natural na produksyon ng collagen, na may direktang impluwensya sa kalusugan ng kasukasuan at mga litid. Ayon sa USDA Food Data Central 2020, ang isang medium-sized na orange 130 ay may humigit kumulang 73 mg ng vitamin C na lampas sa inirerekomendang daily allowance para sa senior adults. Ang vitamin C ay tumutulong sa hydroxylation ng proline at lysine, mga amino acids na bumubuo sa triple helix structure ng collagen. Kung kulang ang vitamin C, ang collagen production ay nagiging hindi epektibo at ang connective tissue ay nagiging mas marupok. Bagay na makikita sa mga sintomas tulad ng masakit na kasukasuan, kahinaan ng kalamnan, at mabagal na recovery mula sa injury. Sa isang population-based study na isinagawa sa UK at inilathala sa Annals of the Rheumatic Diseases 2004, natuklasan na ang mataas na dietary intake ng vitamin C ay may kaugnayan sa mas mababang panganib ng cartilage loss at progression ng osteoarthritis sa mga matatandang kalahok. Sa parehong pag-aaral, ipinakita rin na ang mga taong may mababang vitamin C intake ay may 2 beses na mas mataas na posibilidad ng paglala ng joint degeneration. Hindi lamang vitamin C ang benepisyo ng citrus fruits. May taglay din itong mga bioflavonoids tulad ng hesperidin at naringenin, na ayon sa isang review sa Frontiers in Pharmacology 2019, ay may anti-inflammatory at vascular protective effects. Ang mga compound na ito ay tumutulong sa pagpigil ng chronic low-grade inflammation, na isa sa mga pangunahing sanhi ng joint deterioration sa pagtanda. Bukod dito, ang citric acid na natural na nasa mga citrus fruits ay maaaring makatulong sa mineral absorption, kabilang ang magnesium at calcium, na mahalaga para sa buto at kasukasuan. Sa mga matatanda na kadalasang may kakulangan sa micronutrient absorption, ang pagkain ng citrus fruits ay nagbibigay ng indirect support sa bone health at structural support ng collagen matrix. Mahalagang tandaan na mas mainam na kainin ang citrus fruits ng buo.
sa halip na bilang juice na may asukal. Sa kabuuan, ang buong prutas ay nagbibigay hindi lamang ng vitamin C, kundi pati dietary fiber, na may benepisyo rin sa digestive health, isang aspeto na mahalaga rin sa nutrient absorption sa mga senior. Sa pang-araw-araw na aplikasyon, ang citrus fruits ay madaling isama sa dieta, maaaring kainin bilang merienda, idagdag sa salad, o gamitin bilang natural flavoring sa tubig. Ang mga ito ay hindi lamang abot-kaya at madaling hanapin, kundi may magandang compliance rate sa mga matatanda dahil sa natural na tamis at pagiging refreshing. Sa kabuuan, ang mga citrus fruits ay hindi lamang mapagkukunan ng vitamin C. Sa konteksto ng kalusugan ng kasukasuan sa mga matatanda, ito ay nagbibigay ng integrated nutritional support para sa collagen formation, proteksyon mula sa inflammation, at suporta sa mineral metabolism. Ang regular na pagkonsumo nito ay maaaring maging simple, ngunit epektibong hakbang sa pangangalaga sa musculoskeletal system sa pagtanda. Ang kamatis ay isang prutas na kilala sa taglay nitong lycopene, isang uri ng carotenoid na may malakas na antioxidant property. Bagamat mas kilala ito bilang pagkain na mabuti para sa puso at balat, lumalabas sa mga bagong pag-aaral na ang lycopene ay may potential ding protektahan ang collagen at pabagalain ang pagkasira ng cartilage, isang mahalagang aspeto ng kalusugan ng kasukasuan, lalo na sa mga matatanda. Ayon sa datos mula sa USDA Food Data Central 2020, isang medium-sized na hilaw na kamatis kabilang ang balat at buto ay may taglay na humigit kumulang 3 mmol ng lycopene sa isang in vitro at animal study na inilathala sa Journal of Medicinal Food 2016. Ipinakita na ang lycopene ay may kakayahang bawasan ang aktibidad ng mga enzyme na sumisira sa collagen at cartilage matrix. Kabilang ang matrix metalloproteinases MMPs, isang grupo ng enzymes na aktibo sa osteoarthritis at joint degradation. Bukod sa lycopene, ang kamatis ay may taglay din na vitamin C, bagaman sa mas mababang antas kumpara sa citrus fruits. Sa 100 gramo ng hilaw na kamatis, may tinatayang 40 mmol ng vitamin C. Gayunpaman, kung regular na isasama sa pagkain, ang kontribusyon ng kamatis sa collagen synthesis ay patuloy at sinusuportahan ng antioxidant effects ng iba nitong compounds. Isang clinical trial mula sa Japan na inilathala sa Asia-Pacific Journal of Clinical Nutrition 2017 ay nagsuri ng epekto ng lycopene supplementation sa mga matatandang may knee osteoarthritis. Sa loob ng 8 linggo ng regular na lycopene intake mula sa tomato-based products, ang mga kalahok ay nagpakita ng pagbaba sa pain score at joint stiffness kumpara sa placebo. Ipinapahiwatig nito na ang mga compound sa kamatis ay maaaring magkaroon ng modulatory effect sa inflammation ng kasukasuan. Mahalagang tandaan na ang bioavailability ng lycopene ay tumataas kapag ang kamatis ay niluluto o inihahalo sa kaunting taba tulad ng olive oil. Sa isang review article mula sa Molecular Nutrition and Food Research 2015, ipinakita na ang cooked tomato products ay may mas mataas na plasma lycopene levels kumpara sa hilaw na kamatis, dahilan upang irekomenda ang pagsasama ng nilutong kamatis gaya ng tomato sauce o soup sa regular na pagkain, lalo na sa mga senior na may layuning protektahan ang kasukasuan. Bukod sa collagen support, ang kamatis ay may anti-inflammatory effect sa pamamagitan ng pagbawas ng pro-inflammatory markers gaya ng IL-6 at TNF-alpha.
Ayon sa isang pag-aaral sa Nutrition and Metabolism 2013, ang chronic inflammation ay isa sa mga pangunahing salik sa degenerative joint conditions. Kaya't anumang pagkain na makatutulong sa pag-regulate nito ay mahalaga sa nutritional management ng mga matatanda. Sa araw-araw na dieta, ang kamatis ay isa sa mga pinakaabot kayang prutas na madaling ihalo sa anumang pagkain. Maaring idagdag ito sa sopas, isama sa gulay, gamitin bilang sausawan, o gawing bahagi ng agahan. Ang flexibility nito sa lutuin ay isa sa mga dahilan kung bakit mataas ang acceptability nito sa populasyon ng matatanda. Sa kabuuan, ang kamatis ay nagbibigay ng isang natatanging kombinasyon ng lycopene, vitamin C, at iba pang antioxidants na may benepisyo sa protection at maintenance ng collagen at cartilage structure. Sa konteksto ng pagtanda, ang pagsasama ng kamatis sa araw-araw na pagkain ay maaaring makatulong sa pagpigil ng joint degeneration, pagbawas ng stiffness, at pagpanatili ng mobility, lalo na para sa mga senior na may aktibong pamumuhay o may kasaysayan ng arthritis. Ang mangga ay hindi lamang isang prutas na kilala sa matamis nitong lasa, kundi isa rin itong nutrient-dense fruit na may potensyal na suporta sa collagen synthesis at kalusugan ng mga kasukasuan. Sa konteksto ng pagtanda, ang mga sustansyang taglay ng mangga, kabilang ang vitamin C, copper, at polyphenols ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng integridad ng connective tissue, partikular sa mga bahagi tulad ng tuhod, balakang, at sakong. Ayon sa USDA Food Data Central 2020, 100 gramo ng hinog na mangga ay naglalaman ng humigit kumulang 36.6 mm ng vitamin C, bagaman mas mababa ito kumpara sa bayabas o kiwi. Sapat pa rin ang kontribusyon nito upang mapanatili ang aktibong synthesis ng collagen, lalo na kung isasama sa balanseng dieta. Bilang cofactor, ang vitamin C ay tumutulong sa enzymatic activation na bumubuo ng matatag at functional na collagen fibers, na siyang bumabalot at sumusuporta sa mga kasukasuan. Bukod sa vitamin C, ang mangga ay may taglay na copper, isang trace mineral na madalas hindi napapansin ngunit may direktang papel din sa collagen maturation. Ayon sa isang review mula sa Trace Elements in Human Nutrition and Health WHO, 2019, ang kakulangan sa copper ay maaaring makaapekto sa cross-linking ng collagen at elastin, na mahalaga sa lakas at elasticity ng connective tissue. Sa mga matatanda, ang copper deficiency ay konektado rin sa pagtaas ng bone fragility at kasukasuan na madaling mapinsala. Isa rin sa mga kapansin-pansing sangkap ng mangga ay ang mataas nitong antas ng polyphenolic compounds, partikular ang mangiferin. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Archives of Biochemistry and Biophysics 2014, ang mangiferin ay may anti-inflammatory effect at antioxidant capacity na makatutulong sa inhibition ng inflammatory cytokines gaya ng IL-1V at TNF-α. Ang mga cytokines na ito ay kadalasang aktibo sa mga kondisyon tulad ng osteoarthritis. Kaya't ang regular na pagkonsumo ng pagkain na may mangiferin ay maaaring magbigay ng protective modulation laban sa chronic joint inflammation. Dagdag pa rito, ang mangga ay may natural na digestive enzymes gaya ng amylase, na tumutulong sa pagtunaw ng carbohydrates at maaaring magpabuti ng overall nutrient absorption para sa mga matatandang may mabagal na panunaw o kondisyon ng gastrointestinal tract. Ito ay isang benepisyo na nagbibigay daan sa mas mahusay na pagproseso ng collagen-building nutrients mula sa iba pang pagkain.
Mahalagang tandaan na ang tamang porsyon ng mangga ay dapat isaalang-alang. Lalo na sa mga senior na may kondisyon tulad ng diabetes. Bagaman may natural na asukal ang mangga, ang glycemic index nito ay katamtaman kung kinakain ng sariwa at may kasamang fiber. Iwasan ang mga processed na produkto tulad ng mango juice na may karagdagang asukal. Sa praktikal na aspeto, maaring idagdag ang mangga sa smoothie, isama sa oatmeal o salad, o kainin bilang merienda. Ang natural na tamis at malambot na texture nito ay nagbibigay ng sensory enjoyment habang nagsusulong ng nutritional support. Sa kabuuan, ang mangga ay hindi lamang isang masarap na prutas, kundi isa ring functional food na nagbibigay ng integrated support sa collagen synthesis, anti-inflammatory defense, at nutrient metabolism. Para sa mga matatanda na nagnanais na mapanatili ang lakas ng kasukasuan at mabawasan ang discomfort na dulot ng aging-related joint stress, ang regular na pagsasama ng mangga sa dieta ay maaaring maging isang epektibong hakbang sa loob ng isang mas malawak na plano para sa musculoskeletal health. Ang collagen ay mahalagang sangkap sa pagpapanatili ng tibay at flexibility ng kasukasuan. Litid at kalamnan lalo na sa mga matatanda na natural nang nakakaranas ng pagbaba ng produksyon nito. Sa halip na umasa lamang sa mga synthetic supplements, ang pagsasama ng tamang prutas sa pang-araw-araw na pagkain ay isang praktikal at natural na paraan upang suportahan ang collagen synthesis at mabawasan ang panganib ng pananakit o paninigas ng kasukasuan. Mula sa papaya na may enzyme support, kiwi at bayabas na may mataas na vitamin C hanggang sa avocado, berries, citrus fruits, kamatis, at mangga, lahat ng ito ay may natatanging nutrisyon na makakatulong sa proteksyon ng connective tissue at kalusugan ng musculoskeletal system. Ang regular na pagkain ng mga prutas na ito, kapag isinama sa balanseng dieta at aktibong pamumuhay, ay maaaring magbigay ng pangmatagalang benepisyo sa kalusugan ng mga binti at kasukasuan ng mga senior. Mahalagang paalala, ang bawat katawan ay magkakaiba. Ang mga prutas na ito ay hindi gamot, ngunit bahagi ng preventive nutrition na dapat ipares sa sapat na ehersisyo, hydration, at konsultasyon sa doktor, lalo na kung may kasalukuyang kondisyon gaya ng arthritis o osteoporosis. Kung nahanap ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share sa inyong mga kaibigan o kamag-anak na senior. Mag-subscribe din sa aming channel para sa iba pang content tungkol sa kalusugan ng matatanda. At kung alin sa 8 prutas ang madalas ninyong kainin, i-comment sa ibaba, maaaring ito na ang simula ng mas malusog ninyong kasukasuan.